Gusto Tuloy. naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Rekta ho tayo sa pag-endorso nitong si Vice President Sara Duterte dito kay Kong Dante. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Tapos Ako mag-react si tayo. Sara Duterte. Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag, hindi natatakot, at laging nasa panig ng tama. Noong pinupuna at tinatakot ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, siya ang tumindig at dumepensa, hindi alintana ang pambabatikos. Dahil para kay Marcoleta, ang tama ay pinaglalaban. Iyon naman pala ang tama pinaglalaban. Ha? Maliban sa ating mga kandidato, kasi nung binabatikos ang opisina ng Office of the Vice President at ang Department of Education dyan sa House of Representatives, ang mga kandidato naman ho natin na yan, ang Duterte kung tawagin, talagang bumabakbak ho yan sa social media. Nasaan na ho yung ibang mga kandidato na kung saan talagang kesyo ano daw ho sila ngayong mga panahon na to in-endorso daw ho sila nitong si Vice President Sara Duterte. Pero hindi ho natin nakakalimutan yung kanilang mga litanya noong panahon na talagang ang tanggapan ng pangalawang Pangulo at Department of Education ng hawak-hawak pa nitong si Vice President Sara Duterte. Ang statement lang ho ng mga kandidato na yan ganito. Basta ako, sa Pilipino ako, nag-aaway-away na sila, ang gulo. Basta ako, for Filipino ako. Yeah, pero ngayon, dahil siguro nakikita naman ho niya na talagang sad-sad ang kanyang pwesto sa mga naglalabas ang survey, partida, kaliwat kanan na ang interview niya sa social media. Pero ganun pa rin ho ang nagiging resulta. Pagka ho kasi totoo kayo, mababasa kayo ng sambayan ng Pilipino. Etong si Congressman Rodante Marcoleta, nanatili lang ho siya sa kanyang prinsipyo. Tinayuan niya lang ho ang tama dyan sa House of Representatives. Anong ginawa sa kanya? Pinatayan siya ng mikropono, inambahan siya ng kung ano-ano, pati hopya niya, kinuha na. Pero hindi ho siya nagpatinag. Hindi ho siya nagpatinag kay tambaluslos sa mga siga-siga ang mga congressman hindi naman pala makapalag sa kanya. Hindi ho nagpatinag itong si Kong Dante. Kaya itong pag-i-endorso nitong si Vice President Sara Duterte sa kanya, napakasarap hong namnamin. Napakasarap namnamin sa totoo lang. Yung mga litanyang sinasabi ni VP Sara dito kay Congressman Rodante Marcoleta, talagang deserve yan ni Kong Dante. Yung endorsement na yan, itong si VP Sara Duterte. Tuloy ho natin. Kahit mag-isa ka lamang. Kahit Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindigan. Kaya ngayong darating na halalan, iboto natin ang number 38 sa balota. Rodante Marcoleta sa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Real talk. Ang tanong, yang mga litanya na ba na yan? Ano lang to kay Congressman Rodante Marcoleta kasi dyan sa House of Representatives, maliban sa Duterte Youth, sa mga congressman, isa ho talaga siya sa mga tumayo para ipagtanggol ang opisina ng pangalawang Pangulo. Kasi inaatake ho nila dyan sa House of Representatives, hindi naman ho talaga si VP Diba? Etong tanggapan ng pangalawang Pangulo, hindi ho nila rinespeto yung 32 million na bumoto dito kay VP Sara para ipagkatiwala yung opisina na yan. Hindi ho nila respeto. Anong ginawa ni Congressman Rodante Marcoleta? Kahit nagkahablutan na ng hopya, nagkapatayan na ng mic, nagka-personalan na. Bumitiw ba ho itong si VP Sara, itong si Congressman Rodante Marcoleta? Nanatili ho siya, pinaglaban ho niya kung ano ang tama. Kaya naman, sa papalapit na eleksyon, suportahan ho natin, number 38 sa balota, Congressman Rodante Marcoleta. Palakpakan ho natin itong si Vice President Sara Duterte. At dahil dyan, siyempre, maalangan naman umpisahan ho natin ang ating talakayan na hindi ho natin PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Tondo, Pato, Bongohin, Lumata, Marcoleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado.
Tondo, Pato, Bongohin, Lumata, Marcoleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Ayun! Ha? Dito sa bahagi ng video natin na to, syempre, umamin na ho itong si Amy Marcos na pinahamak niya itong si VP Sara. At dahil dyan, in-acknowledge na niya na napahamak itong si VP Sara. Hindi niya daw inaasahan na mapapahamak si VP Sara doon sa ginawa nilang kabalbalan noong 2022 presidential election. Kaya ngayon, mga kababayan, kung inamin na nitong si Amy Marcos na pinahamak niya itong si VP Sara, ano ho ang ating pangahawakan sa susunod na 6 na taon pagka naupo yang si Amy Marcos na hindi na naman mapapahamak itong si VP Sara? Panoorin mo. Ay, nako po, yan ang nga ba sinasabi natin. Senator Gringo Honasan, isa na lang ang kulang. Camille Villar, para talagang masuliduhan natin na pagka inendorso ka nitong si VP Sara, mananalo ka. At pagka isa ka doon sa mga, kumbaga, hindi nanloko sa mga Duterte. Noong nagdag-eleksyon, talaga mataas ang chance ang manalo. Ito, tanong ko lang sa mga kasama natin dito sa PHFT. Susuportahan niyo ho ba si Camille Villar? Kasi itong si Senator Gringo Honasan, pasok na ho talaga sa atin Isa na ho talaga siya sa ating mga kinakampanya dito sa PH Update. Senator Gringo Honasan, 11 na ho yung ating mga kandidato. Ngayon, isa na lang ho ang kulang. Kung talagang dapat pumili tayo doon sa meron chance sa manalo, piliin ho natin itong si Camille Villar. Imbis na itong si Senator Amy Marcos. Okay, nag-senator ka naman daw. Okay na yun, pahinga na muna kayo. Mag-ano na ho muna kayo, mag-pasyal-pasyal ho muna kayo sa Ilocos Norte, di ba? Relax ho muna kayo. Magnilay-nilay ho kayo ngayon si Mana Santa. Isipin, tanongin niyo sarili niyo, saan kayo Nung una, wala. At basta ako, pro-Pilipino ako. Basta ako, sa gitna ako. Wala akong ganito, wala akong ganyan. Nananatili akong independyente. Independyente? Anak ng toko, Ngayon, vote for Senator Amy Marcos. Naku, yari tayo dyan. Di tayo pwede dyan. Allergic ho tayo dyan sa mga manggagamit, ika nga, no? Ito ganito lang simple lang to. kung ang friendship nyo ni VP Sara is beyond politics, nasa inyong dalawa yun. Diba? Ika nga nitong Senator, nitong si Sas Rogando Sasot, may trauma na ang Pilipino. Nagka-trauma na ho. Hindi po pagka Marcos ang apelido. Merong mga bagahe yan. Ngayon, ito si Senator Amy Marcos, di natin sinasabing merong bagahe. Pero dahil nakaladkad ka doon sa mga kapalpakan ng kapatid mo at kapelido mo, yan na nangyari sa'yo. Wala nang tiwala sa iyo ang sambayan ng Pilipino. Pasensya na Senator Amy Marcos. Dito ipapakita ko lang kung gaano ka hipokrito itong alin na to. Panoorin natin ito mga kababayan. Ano po yung expectation nyo sa ginawang pag-endorse sa inyo ni VP Sara doon sa inyong candidacy? Sa tingin nyo, malaki ang maitutulong nito, ma'am? Well, hindi ko naman naisip yun. Sa totoo lang, biglaan na lang kami. Pareho kaming nakalimot na may kampanya pala. Kaya't eto nga, nung dumating siya, sabi namin, pagkatapos nung pagpupunta niya sa kanyang abogado, ako naman sa mga hearing, ako naman talagang abalang-abala na kung maaari, magkampanya na kami, nakalimutan namin. So, ora-orada, the following day, nag-shoot na lang kami. Biglang nakalimutan namin lahat ng politika na abala tayong lahat dito sa pagdampot kay Presidente Duterte. Ma'am, bakit itim yung ginamit sa endorsement sa inyo? Hindi sila nakapangampanya. Senator Amy, nakalimutan daw mga kampanya. Marcos, kakalimutan lahat. Hindi lang kampanya. Hindi diba? po ba negative na dating parang pagluluksa?
Yun na nga, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan, kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo diyan sa mga krimen. Intindihan. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan at yung itim, simbolo. Hindi pwedeng mag-green. Kasi masyadong obvious yun. Kasi si Tatay Digong, ang kulay niya green. Mga kandidato ni Tatay Digong, green. Hindi pwedeng pula. Kaya lang ho natin pinulayan para talagang mainit sa matay. Pero green ho dapat talaga yan. Na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Ma'am, hindi daw ba magiging dahilan yun para hindi niyo makuha ang suporta ng mga supporter ng administration dahil ang impression, mas pinili niyo talaga ang mga Duterte kasi kumalas kayo sa alyansa at ngayon nagpa-endorse kayo kay VP Sara. Para sa akin, pinili ko lamang ang tama. Sa paglabag sa batas, hindi tayo pwedeng sumang-ayon. Wala nang mas tatama pa sa trust at approval rating nitong si Vice President Sara Duterte. Yun ang tama, di ba? Yung pagkalas diyan sa alyansa, yun ang pinakamagandang move na ginawa nitong si Senator Amy Marcos. In the first place, nung sinasabi niyang independyente siya, hindi siya magkikipag dito sa, wala siyang partido, kaya dapat na pinanindigan na niya eh. Hindi na dapat siya umakyat sa entablado ng alyansa. Umakyat pa siya, nagpataas pa ng kamay dito kay Marcos Jr. Nung nakita-kita niya na wala talaga to. Imbis na tumasa ako sa mga survey, pati yung mga kandidato na dati nasa baba ko, nahabol na ako, di ba? Talo ka pa ni Kong Dante. Anong ba meron si Kong Marcoleta na hindi nakita ng ating mga kababayan dito sa alin na to? Anong nakita nila? Si Kong Dante, kahit siya mag-isa, yung boses niya hindi humihina. Hindi siya nagtatago sa laban, ika nga. Pagka merong issue dyan sa House of Representatives, kahit lahat laban sa kanya, hindi ho siya basta-basta dahil marami sila, mag-isa siya, aatras na siya. Hindi ho ganun. At saka hindi natin narinig itong si Kong Dante, basta ako pro-Philippines ako, wala akong partido, kesyo ganun, kesyo ganyan ako. Independent naman itong si Kong Dante, pero yung nakita nating paninindigan sa kanya dyan sa House of Representatives, hindi matatawaran yung ginawa nitong si Congressman Dante Marcoleta. At lahat ng ating mga kandidato, yang si Pastor Rapolo Quibloy, nakapiit dahil sa pagsuporta dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Itong si Senator Bato de la Rosa, ganun din ho, ginigipit din ho siya, tinatakot siya na kesyo ICC, susunod ka na. Dahil din ho yan, kabilang siya o nakalinya siya dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Itong si Lambino, isa rin ho yan. Ngayon, kinasuhan na rin ho siya. Anak ng tawa, pambira talaga tong administrasyon na to. Pagka hindi nila kaya, kakasuhan at ipapakulong nila. Anak ng tawa. Tuloy, Senator Amy. Iya ka pa tuloy mo na. Ayon at lihis na sa politika. Hindi naman politika at kampanya ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Ang importante, manindigan, pangatawanan ang tama. Marami lang kamali. Ako hindi ko na naintindihan ang takbo ng administrasyon kung sino yung mga nag-a-advise. Nahihirapan na ako kasi hindi tinututukan ang tunay na problema ng napakatataas na presyo, ang kakulangan sa pagkain at trabaho. Sana tutukan naman yun ang napakahirap ng sitwasyon na nagkakasakit at namamatayan. Kaya sana bumalik tayo sa ating katungkulan na ibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Ma'am, with the endorsement of VP Sara, sa tingin niyo daw po ba makukuha niyo yung suporta ng mga pro-Duterte, mga DDS? Kasi may ilan din na mga binabatikos kayo, like si Hanilet ang sabi in the investigation nyo about the arrest and surrender of former President Duterte, parang ang term na paek-ek lang. Wag na nating pakinggan ang kung ano
lang tayo at eto nga, wala akong testigo. Yung iba gustong-gusto na magkaroon pa ng iba pang hearing dahil bitin nga doon sa issue ng pagdating ng mga ICC dito sa Pilipinas. Yung iba naman, sabi naman na talagang napakahirap dahil hindi pa mapaliwanag yung eroplano. Kaso wala akong testigo eh. Kaya eto nga, naalala ko bigla na kailangan pala mangampanya, kaya kinakailangan siguro tutukan muna yung ating pangangampanya muli. Ma'am, nasa Cebu kayo ngayon, i-endorse na rin ba kayo ni Governor Gwen Garcia o niligawan niyo pa siya para i-endorse kayo? Hindi, nandito ako dahil 50th anniversary ng Kabataang Barangay, ang sinaunang SK na itinatag ko. Kaya nandito ako, nagtitipon-tipon kami. Nagkataon lang Cebu ang tropa at dito kami nagkaisa. Masaya naman dahil magkikita-kita kami mga dati. Marami na rin sumikat. Sina Secretary Conrad, si Secretary Gibo, maraming gobernador, dito Albano, marami kung sino-sino. At ang huli na lang, ma'am, so mag-e-effort pa po kayo para makuha yung endorsement ni Governor Gwen Garcia? Ay, tignan natin kasi ang balita ay nagtatampuro sa akin, hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit ako, ang akin, nung October pa, alam ko na magkakaroon ng problema ng bardagulan sa politika na hindi ko gusto. Kaya sinabi ko na, Kung ayaw nyo ng bardagulan sa politika, mas maigi na magpahinga na lang ho kayo, Senator Jaime Marcos. Ang politika sa Pilipinas, kahit si dating Pangulong Rodrigo Duterte, di naman mahiling magpagbardagulan. Pero pagka, nasasagasaan na yung tama dyan sa pakikipagbardagulan na itong mga pinklawan at mga dilawan, sinasagot ho niya. Kung ano yung ginagawa ni Congressman Rodante Marcoleta, yun ang nakita natin dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinatayuan ho nila kung ano yung tama. Hindi ho sila yung tipong ang dami pang cheche-bureche na ganito kasi yan, ganun kasi yan. Ewan ko ba kasi hindi yan ang turo ng aming ama. Yung tipong puro ama. Pati patay, napagod na. Manto ko. mulat sa talagang independent na ako. Kaya mas maigi na ma-independent na ako nung umpisa pa lang. Yun nga lang, sumama ko sa alyansa, syempre dahil sa lawag, sa anak ko, na gobernador. Hindi, kahit isa pa yung anak mo na yun yung di malaman kung saan babaling ang panga, talagang manang-mana sa tito nila. Wag mong idahilahan, Senator Jaime Marcos. Tinaas ni Marcos Jr. Kung sa lawag sana, nagpakita ka lang tapos sana umalis ka na. Kaso nagpataas ka pa ng kamay. Akala ko kasi nila nung kakaumpisa ng kampanya, talagang ang nila, yung kanilang bentahe, talagang napakaganda. Ngayon, pati etong mga nasa alyansa, naghahanap na rin ho ng mga pwede nilang aanibang mga grupo-grupo. Kagaya nitong yung ibang mga kandidato ng alyansa. Nakikipag na ho sila sa mga pinklawan at mga dilawan. Nakikiisa na yung tactical alliance nila. Talagang pinapalawak na nila yung network nila. Kasi alam ho nila, napapalubog na talaga itong administrasyon, itong si Marcos Jr. At lahat ng nasa alyansa na yan, kung ako dito kay Bangag, mapapaisip talaga siya. Sinamahan ako ng mga to. Ngayon, pagka lulubog na ang barkong kinaparoroonan na itong administrasyon na to, dapat tanong niya sa sarili niya, matutulungan kaya ako nitong mga kandidato na to. Baka una pa nga sumagpang yung mga yung mga kandidato na yan, ng mga nasa alyansa. Sige, pustahan tayo. Pinakaunang sasagpang yung mga nasa alyansa na yan dito kay Marcos Jr. pagkapatapos na ang kanyang termino. Kasi si Tambaluslos, hindi ho talaga siya magiging presidente, yun ang sigurado. Hindi ho talaga magiging presidente itong si Tambaluslos. Kailangan tanggapin na ho nila yon. Na wala ho silang kandidato na maitatakbo sa 2028 presidential election. Wala ho ni isa sa mga kandidato nila dyan sa alyansa na bebenta sa taong bayan. Buti pa nga sa mga dilawan kahit na mga hipokrito yung mga walang yan, meron ho silang mga pagka pinatakbo nila, kahit papaano, meron silang kung tawagin talagang solid na botante itong mga dilawan na to. Kahit na anong makita nilang kalutangan dito kay Lenny, kapalpakan sa mga dilawan,
kabalingbingan dyan sa mga kasama nila dyan sa Dilawan, nananatili pa rin sila pag kami tumakbo na kandidato sa kanila, talagang susuportahan nila, makikipagbalagbagan sila. Meron nung silang solid supporter base. Kaso ang problema dito kay Marcos Jr., yung solid supporter base niya, nagpunta na lahat to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano natin nasabi yun? Again, babalik ko tayo sa mga nasurvey na naglalabasan ngayong mga panahon na to. Na kung saan makikita natin na napakataas ng nakukuhang puntos nitong si Vice President Sara Duterte. Yan ang problema nitong si Marcos Jr. Ang mga Dilawan, meron silang itatakbo sa 2028. Meron ho silang itatakbo. Meron ho silang, meron ho silang kandidatong mailalaban dito kay VP Sara. Ang alyansa meron. Itong si Marcos Jr. meron. Sino? Si Tambaluslos, hindi ho pwede. Hindi kakagatin na sambay ng Pilipino yung mama na yan. Hindi yan iboboto. Sino? Si Gibo Chodoro? Naku, isa pa yung na yan. Isa pa yung sintu-sintu. Hindi iboboto ng ating mga kababayan yan. No, hindi, wala ho talaga sila. Walang, itong administrasyon na to, ito ang administrasyon na nakita natin na wala silang posibleng kandidato sa susunod na presidential election. Si Tatay Digong ang dami. Kung hindi pwede si VP Sara, itong si Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, napakarami ho nilang posibleng maging kandidato. Bakit? Kasi pinagkakatiwalaan sila na sambayan ng Pilipino. Kasi yung prinsipyo ni Tatay Digong, yun ang kumbaga pinakabasihan ng kanilang mga ginagawang hakbangin sa kanilang panunungkulan. Mapa-senador man yan, mapa-congressman man yan, di ba? Kung ano yung prinsipyo ni Tatay Digong, pagkatama dapat tatayuan yan. Pagkamali, naku, hindi tayo pwede dyan. Ganun ho yung mga kandidato natin. Kaya naman, PDP Laban Straight. Doon. Pero At yun ang wala dito kay Amy Marcos. Yun ang wala kay Amy Marcos. Pero ang tanong, kung halimbawa, hindi si Marcos Jr. ang presidente, Dilawan ang presidente, tapos tatakbo itong si Amy Marcos ng pagka-senador, magre-re-election siya, mananalo siya o matatalo? Mananalo ho siya. Oh. Kung iba yung sitwasyon ng politika, halimbawa hindi nagbangag yung kapatid niya, hindi sa administrasyon ng kapatid niya natin naranasan lahat ng kapalpakan na to. Ang tanong, mananalo ba tong si Amy Marcos ngayong midterm election? Susuportahan ba siya ng mga DDS? Susuportahan ho siya at mananalo yung ali na yan. Kaso iba na hong sitwasyon ngayong mga panahon na to. Kahit paano pa natin paikot-ikutin ng mundo, Senator Amy Marcos. Siguro merong ilang mga DDS na susuporta sa iyo. Pero kung talagang tunay na DDS ka, Duterte diehard supporter, ika nga, magdadalawang isip ka man, kung kinukonsidera mo tong ali na to, magdadalawang isip ka man na i-shade ang pangalan nitong si Amy Marcos. Marcos Jr., magkakapatid ho yan. Kaibigan, blood is thicker than water. Pagka umabot na yung hindi nga niya mabanatan eh. Hair follicle test, sige nga. Ito yung pinakaunang pagsubok ni Amy Marcos. Hamunin mo ng hair follicle test yang si Marcos Jr. Siya ginagawa sa iyo, nitong si Claire Castro. Siya ginagawa sa iyo ng administrasyon ng kapatid mo. Hindi mo pa ba tatanungin kung nasa tamang katinoan yung kapatid mo na yan? Nako, ang ganda ng post mo dito, Manang. Ito nga gagawin natin. Teka lang. Pambihira ka talaga, Senator Amy Marcos. Pero kung inayos-ayos mo buhay mo, nung nakita mo nang medyo falsipikado kapatid mo, tumayo ka na kagad. Late reaction ka eh. Kaya nga, bugbog sarado na lahat, doon ka biglang lalabas, tapos magbibida-bidang tulungan natin sila. Hearing tayo. hanggang sa lokal na lang ako sasama at mas madali. Tignan natin kung iikot din ang iba't ibang tropa. Total, talagang labo-labo na rin yung mga partido ngayon. Nananatili Oy, teka. Anong labo-labo? Walang labo-labong partido. Merong isang partido na nag-i-stand out sa lahat ng partido. At yan ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, wala na kaming pinapaliwanag na plataforma o kung ano pa man. Wala na, yung tipong ganito ganyan, wala yan. Basta yan, kandidato ni Tatay Digong. Vote straight, PDP laban straight. Yun ho ang atin dito. Anong plataforma? Yang mga kandidato ni Tatay Digong may prinsipyo at paninindigan. Tingnan nyo na lang ho yung mga galaw nila sa mga nakalipas na panahon. Merong ano ho yan, ika nga
hindi ho matatawaran ang pagmamahal ng mga yan na sa sambayan ng Pilipino. Hindi yung ano lang, mahal lang ang pwesto at yung perks na kaakibat ng pwesto na to. Kagaya ni Marcos Jr., mahal niya ang sambayan ng Pilipino. Anak ng tokwa. Mahal lang ho ni Marcos Jr. yaang titulong pagiging presidente. Pero yung pagpapaka-presidente, wala ho. Di nga siya marunong magpresidente. Yan, ano nga siya kumbaga yung mga spoiled brat na na mamayayaman, yan ang attitude ng mga yan. Palibasa, di nga nagtrabaho, kaya ganyan ho ang mentalidad, di ba? Wala naman ho siyang pakialam. Basta malagay lang sa kasaysayan na naging presidente ng Pilipinas. Kahit siya ang pinakabano na naging presidente ng Pilipinas, okay lang sa kanya. Akong NP, so nationalista pa rin ako. Okay. Ma'am, thank you. Sine Ana Los Baños po ang susunod. Yes, Mian. Ma'am, follow up lang. Opo, okay lang po. Ma'am, follow up lang. Yung sabi niyong itim na theme ay galing po kay VP Sara? Siya po ang may gusto na yun ang maging theme po ng poll ad niyo? Oo nga, siya ang nagsasabi na wala siya sa mood, na talagang itim at luksa ang pakiramdam ng nakararami katulad niya. Ako naman, sabi ko, paano gagawin ng political ad yan? Makakabenta ba yan? Di ba nakakalungkot? Tignan natin at parang Hindi kasalanan ng political ad. Kung hindi bebenta, hindi kasalanan ng political ad. Kahit anong pangit ng political ad, Senator Amy Marcos, sabihin ko sa iyo, kahit anong pangit ng political ad, walang maraming effects, walang maraming mabibigat na tao ang nandun. Pero kung ang i-endorse naman nila, kagaya Ako si nito, Sara Duterte. di ba? Iisa lang ang Rodante Oo. Marcoleta sa Senado. Oo. Kung ang mga i-endorso kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta, kahit hindi man sila magkita, yung mga salita lang sapat na. Di ba? Yun salita lang sapat na. Hindi na kailangan na napakaraming yung ang gagandang mga yung mga technology nila, yung camera, yung editing. Di ba? Ang dami pang effects. Pagka yung ini-endorso pinagkakatiwalaan ng tao at nakita ang paninindigan na sambayan ng Pilipino. Hindi nyo kailangan ng taas lang ng kamay. Pagsasalita lang ang kailangan at sigurado susuportahan ka na ng mga taga-suporta nitong si VP Sara. Si Kong Dante, pasok ho siya sa lahat ng kriteria. Noong panahon na bugbog sarado ang opisina, walang gustong magsalita, nandyan ho siya. Nakikipaghagawan ng opya. Hagawan ng opya. So ngayon, alam nyo na, hagawan ng opya. Diba? Oh, yan. Hindi natitinag, Walang fancy editing. hindi Oh. natatakot. Walang fancy set. Walang nga talagang masasabi, ganda ng pagka-edit, ganda ng lightings, ganda ng kesyo ganyan. At laging nasa panig ng tama. Oh. Pero dahil ang ini-endorso itong si Congressman Rodante Marcoleta, kahit ubod ng pangit ng ads, okay lang. Kasi yung nandiyan sa larawan, tunay yan. Hindi yan peke. Tuloy natin. totoo nga naman, parang hindi naman angkop na magsayaw-sayaw, hindi naman tama na magmumotor, wala na sa lugar sa panahong ito na napakahirap ng dinadanas ng ating mga mamamayan. Tama din siya at saka ang itim, syempre nandyan yung pangalan ko, I trust Amy Marcos, at yung aming paninindigan ay sinasakop rin ng itim na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Ma'am, sabi niyo, madalian lang tong shoot na to, no, nung Oo. Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Eto na. Reward po ba ito o paano ba? Reward. Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na ang mga ngampanya, ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan niya ata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mga kampanya, tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. Tulungan ng mga kasangga. Mangampanya, tulungan ng mga kasangga. Yun ang instruction ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa
dito kay VP at dito kay Senator Robin Padilla. Sino ba yung mga kasangga? Heto ho yung mga kasangga. Sa mga baka malito kayo kung sino yung mga kasangga. Mga kakapit PTP kasangga. Laban Straight, Yan, sila ho PTP yun, ha? Laban Straight, Huwag ho kayong malito. PTP Laban Straight, Ano ho yan? PTP Mabilis lang yan. Laban. Pero, Tondo, diba? Totoo, Bongo, Sila ho yung Mata, tinutukoy ni Tatay Makuleta, Digong. Lambino, Mga panya Rodriguez, sa mga Salvador, kasangga. Kibuloy sa Senado. Kung wala dyan, yung Tondo, hinahanap Totoo, nyo, ibig Bongo, sabihin hindi yan kasangga. Mata, Makuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte Straight, PTP Laban Straight, PTP Laban Straight, PTP Laban Straight, Okay. Kung wala doon yung pangalan na hinahanap nyo, ibig sabihin, hindi siya ang tinutukoy ni Tatay Digong na mangampanya kayo doon sa mga kasangga. Malinaw? Okay, malinaw. Tuloy natin. So, palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa Siyempre poll, naman. kaming dalawa Siyempre naman, yung dapat walang walang mapaglagyan sa kabila ng nangyaring kabalbalan na yan, sa lahat ng kaguluhan na nangyari, pagkaba naman. Hindi ba naman puputok sa taba ang puso nitong si Senator Amy Marcos pagka in-endorse siya ng isang Vice President Sara Duterte? Sa kabila ng kababuyan na ginawa ng kapatid mo dito kay Tatay Digong at dito kay VP Sara. In-impeach, pinadala sa dahig Netherlands, pero in-endorse ako pa rin ni VP Sara. Dahil ang pagkakaibigan nyo beyond politics na. At sa inyong dalawa ni VP Sara yun. Di ba? ito naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala Naku. niya ako, kilala ko rin siya. Kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya, eto, andito kami, hindi niya ako binigo, at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa, ang Hindi daw Kwento mo sa pagong. Yung pagong na nagre-rent ng jet fighter, nagre-rent ng ng chartered plane, chartered flight. Doon mo ikwento yun na hindi ko siya hindi daw bibiguin. Eh di wow. kabayaran sa kanyang pagtitiwala. So ma'am, itong political ad na to, endorsement na to, born out of your long-time friendship with Oo her. naman, na hindi naman nagbabago. Kung minsan, nayayamot siya sa sinasabi ko, ako naman nagalit din sa, kung minsan nagsasabi siya, meron lang kaming kaibigan pero hindi nagmamaliw. Parating pareho, parating consistent. Ma'am, isa pa sa akin, hindi po ba kayo nag-worry baka mas lalong lumala yung rift between you and PBBM because of this political ad highlighting yung mga problema? Madam, yan yung pinakawalang kwentang tanong yan. Ang mga bangag, wala nang riff-riff yan. Wala nang kapatid sa mga bangag na yan. Ito talagang mga reporter na to. Kung mag-away yan si Marcos Jr., ito tong si Amy Marcos, wala naman ng problema yan. Normal lang ho sa mga bangag yan. Wala namang kinikilalang kapatid yung mga bangag na yan. Problema ng kanyang administrasyon. Palagay ko, ako na yata ang nag-highlight noon pa Hindi naman ito bago. Talagang ilang beses ko na. Hindi pa na-inaugurate yung aking kapatid. Abala na ako sa smuggling at sa sitwasyon ng acting Ako si mga Sara magsasaka. Abala na ako sa presyo ng mga bilihin at sa kakulangan ng maayos na trabaho dahil walang investor kapag ganito tayo kagulo. At higit sa lahat, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyayari at sino ang namamahala sa palasyo na imbes na tutukan ang sadyang problema ng bansa kung ano-anong pinapasukan na paghihigante at pang-aapi. Hindi kami naglalaban, hindi kami tunggalian sa napakahabang panahon, halos 4 na dekada, para lang mang-api ng iba. Hindi ito ang turo ng aking ama. Hindi, yan. Ama na naman. Puro na lang ama. Nananahimik na yung ama. Dinadamay nyo pa. Tigilan nyo na akong kagagami sa mga patay. Okay? Wala na ho silang magagawa. Naiintindihan namin yung pinanggagalingan nito mga Marcos na to. Binaboy ang pangalan ng apelido nyo. Gusto nyo ibalik sa tama. Gusto nyo ipakita sa taong bayan na lahat ng aligasyon sa inyo ay mali. Binigyan kayo ng pagkakataon. Binigyan niyang kapatid mo ng pagkakataon.
Pero yan ang ginawa nyo. Kaya kung gusto mong meron pa talagang matirang kahit papaano katiting na respeto ang sambayan ng Pilipino sa apelido ng ama mo, dahil ako doon na lang sa ama mo, itigil nyo na ho kakabanggit sa kanya. Kawawa naman siya. Diba? Kung nabubuhay lang yan, palagay ko pag-uuntugin kayong dalawa nitong si Bongit. Sigurado, pag-uuntugin ho sila nitong si Marcos Jr. Ano sabi ni Marcos Sr. kay Marcos Jr. nung sa meeting Malacanang? Ano bang alam mo sa paglaban? Wala ka namang ginawa kundi mag-party. Magbangag. Hindi, magbangag, di kasama yun. Pero yun lang naman ho talaga alam nilang gawin, magbangag. Magpakabangag sa kapangyarihan. Tuloy. Kaya hindi ko alam kung saan to nanggagaling at hindi ako papayag ng ganito. So, Alam hindi- naman ninyo noon pa di ba? Hindi pa nakakaupo, inauguration pa lang, abala na ako sa smuggling ng agricultural product, abala na ako sa mga magsasaka at sa ating land reform. Abala na tayo dun sa Maharlika Fund, dun sa People's Initiative na babaguhin sa pamamagitan ng suhulan ng ating saligang batas. Abala na ako sa budget ng 2024 at 2025 kung saan linustay ng bonggang-bongga ang pera ng bansa. Kaya hindi ito bago at siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako para sa akin. Malaking trahedya sa amin to. So hindi kayo nag-worry na lalong maging mas malayo kayo o magkaroon ng hinanakit sa isa't isa, kayo at ang Pangulo? Walang ganong worries sa inyo, ma'am? Well, para sa akin, sana wag masamain. Alam ko nagtampo dahil dun sa hearing. Pero kung tutuusin, yung unang hearing, hindi ko naman akalain na yun ang sasagutin nila. Malay ko ba kung anong sasagutin? Kaya nga ako nagtatanong tulad ng sambayanan, hindi ko alam ang sagot. At ang dai-dai nila, padagdag sila ng padagdag, akala ko naman handang-handa. Nung nag-iba-iba na yung sagot nila at waring nagkalalan sila, abay hindi ko nasagot yun, hindi ko na pananagutan yun. Ang akin lamang abutin ang katotohanan at iwaksi ang lahat ng hindi tama, labag sa batas, labag sa batas pati ng Diyos dahil sa pang-aapi sa matatanda at may sakit. Ma'am, sorry, last na po talaga on my part. Ma'am, itong endorsement ni VP Sara, given yung inyong standing sa mga surveys ngayon, no, you think enough para kahit papano maipanalo at maituloy niyo yung second term po ninyo? Ako, hindi masyadong nag-iisip ng politika ngayon Medyo distracted ako. Medyo na-trauma ako dun sa nangyayari. Hanggang ngayon, di ko pa rin talaga maintindihan bakit kinakailangan durugin ang hindi kaalyado. Nakaalyado naman sa umpisa. Di ko talaga maintindihan samantalang ang bansa ay Kung hindi nyo naiintindihan, Senator Amy Marcos, kayo na lang ho hindi nakakaintindi. Lahat na lang sambayan ng Pilipino naiintindihan kung bakit nagkanda hendot-hendot ang administrasyon na to. Nagkanda hendot-hendot ang administrasyon na to dahil sa katakawan ng kapangyarihan ng pamilya nyo. Yun. Kung di na maintindihan ako, ipapaliwanag ko ha. Kung maaari, kung pwede lang, hindi bibitawan ng administrasyon ni Marcos Jr. ang kapangyarihan sa Malacanang. Kaya yan ang nagiging resulta niyan. Gagawin na lahat. Gagawin nilang tanga ang mga Pilipino, bibigyan ng mga ayuda para mag-rely sa gobyerno ang mga mahihirap nating kababayan, di magbibigay ng oportunidad para masadlak lang sa kahirapan ng mga ordinaryong Pilipino. Yun ho. Di ba? Yun ho. Kasi pagkatao gutom, pagkatao talagang naghihirap at biglang lumabas sa eksena itong si Marcos Jr. namigay ng ayuda. Akala nila yung ganong klaseng politika ay kakagatin pa ng mga Pilipino. Pero yung resulta ng mga survey na naglalabasan, lahat ng ilinabas nilang ayuda, AKAP, TUPAD, SAA, Porpis o kung ano man yan, hindi na ho epektibo. Matatalino na mga botante, matatalino na sambayan ng Pilipino. Kaya kung ako sa iyo, Senator Amy Marcos, sabihan mo yung ading mo, sabihin mo, tigilan mo na yung pagbabangag mo. Walang maidudulot na tama yan. Sabihin ko sa iyo, ako di ko pa sigurado kung mananalo ako kahit tinendorso ako ni Sara Duterte kasi maraming vlogger ang bumabanat sa akin, sinasabi nila na manggagamit ako. Di ba? Ganunin mo. Dahil sa kabangagan mo, pati ako nadamay, Marcos Jr. Puntahan mo yung kapatid mo, sampalin mo ng napakalakas.
Kapatid bilang kapatid, hindi bilang presidente. Yun ang gawin mo. Parang baka matauhan siya, baka kasi ano siya, di ba? Kung ano-anong nakikita niya, di ba? Kung ano, dumudugo na nga bibig di ba? Ano mo siya, baka matauhan siya, kaya yugyugin mo siya, ganunin mo si Micro. Di ba? Kapatid mo naman yan, pero ako hindi ko magagawa yan. Siyempre, hindi ko naman kaano-ano yan si Marcos Jr. Ikaw bilang kapatid, yung pagiging, hindi mo siya sasampalin bilang pagiging presidente. Sasampalin mo siya doon sa kapasidad na ikaw ay ang nakababataong kapatid. Kailangan nating isalba ang legasiya ng ating pamilya. Pak! Ganunin mo, ikaw talaga siya na inyo. Nagdurusa sa napakatataas na bilihin, kakulangan ng trabaho, mga problema sa krimen, sa droga, sa korupsyon, dapat tutukan na natin yan. So, kung makakadagdag at kung hindi, alam ninyo, ang tama ay tama, ang mali ay dapat labanan. Thank you so much, ma'am. Ma'am, si Mean naman po, Corvera, Net25. Okay, hi Mayan. Good afternoon, good morning pa. Ma'am, yung follow-up ko lang, sabi niyo kanina, hindi na tama yung landas. Ibig sabihin, yung banat kasi yan dun sa Marcos administration yung poll ads nyo. Wala tayong magagawa. Talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi No. Di ba, yan din palang babagsakan mo. Yan sinasabi natin. Ngayong kampanya, ngayong gumaganyan. Tapos gusto mong pang i-establish na, noon pa man, ba nagsasalita kami, inimbestigahan ko tong ganito, inimbestigahan ko. Hindi. Ang sabi mo nun, independyente ka para ka sa tao. Ang para sa tao ngayon, itong 10 na to. Yun ang nakikita ng mga botante. Kasi nakikita nyo naman umaangat sila sa mga survey. Pero kung nung una pa lang, ginaya mo, yang si, asan siya? Teka lang. Asan na siya? Asan na? Gusto kong makita. Hindi yan, siya. Nasa na. Asan na si Kong Marcoleta? Yes, si Atty. Vic Rodriguez, maano din ho yan, na nagsasalita yan pagka kay VP Sara. Yan. Kung ginaya mo yan si Congressman Rodante Marcoleta, sinasabi ho natin dito yung mga kandidato na nasa Kongreso Yan si Congressman Rodante Marcoleta, naku, agawan ng kopya. Nandyan ho siya. Di ho siya umaatras sa mga ganong klaseng labat. Di ba? Binabardagol ho siya nung sila Paduano, sila Abante, natinag ho ba siya? Sumagi ba sa isip niya na hindi na ako dadalo diyan kasi pinagtutulong-tulong? Hindi. Ako nasa tama kahit na magsama-sama pa kayo, sasabay ako sa inyo. Ganon kagaling yung si Congressman Rodante Marcoleta. Tuloy. ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yun, kasi kung ano-ano kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, ngayon, ang nangyayari talaga nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api. Oy, Senator Amy Marcos, walang problema, idaan natin yan sa dasal. Magdasal tayo, ipagdasal natin ng kapatid mo. Pero nakasulat din ho sa Biblia, ang dasal na walang gawa, walang kwenta. Pagdasal tayo pero dapat meron tayong gawin. At anong dapat natin gawin? Puntahan mo siya sa Malacanang at bulungan mo siya. Kontrahin mo yung orasyon na binubulong sa kanya gabi-gabi nung iyong hipag. Inuorasyonan pala kaya ganyan siya magdesisyon, di ba? Dasal tayo. Wala masama sa magdasal. Napakagandang ho niyan. Pagka wala na talagang pag-asa, ika nga dasal. Pero ikaw, kapatid mo yan, kaya mong nasa sa inyo ho yan. Lagyan ho natin ng konting galaw, ika nga. Dasal na may konting galaw. Hindi yung atsa, tsaka hindi yung pagpaparinig. Walang kwenta yun. Puntahan mo. Bongit. Sabay batukan mo na rin. Mangpahigante, Hindi ako siya ang babato kasi kapatid niya. Babatukan niya bilang kapatid, hindi bilang presidente. Hindi naman malakas, ganito lang ganun lang naman. hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Ma'am, hindi ba kayo nag-try na tawagan siya para sabihin na yung sitwasyon ng bansa, ganito, hindi ba siya nakikinig sa inyo?
Hindi. Sadly, marami nang nakapaligid at hinaharang talaga ang pag-uusap-usap namin. Malungkot ako dito talaga. Hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari at sana nabigyan ng solusyon. Last na po, ma'am, may endorsement din sa inyo si Senator Robin. Ibig po ba sabihin, lilipat na rin kayo sa PDP laban or independent pa rin? Independent pa rin ako, okay lang. Hindi pwede lumipat yan. At malaking ano yan. Hindi naman porkit in-endorse siya ni Senator Robin Padilla, automatic PDP. Yan bang si Senator Ramata, PDP ka? Independent din naman. Kayo naman, to talaga mga yan, media. So Lois, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. At dahil dyan, magpapaalam na ho tayo. Sila ho ang mga PDP laban kandidato natin, straight, ha? PDP Sila yung sinasabi laban ni Tatay straight, Digong na ikampanya natin, PDP kaya laban kinakampanya natin straight, dito. PDP laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, Tuloy lang ho, mga PDP kababayan, laban tuloy-tuloy lang. straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Yun! Maraming salamat.